Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay nanyayahan na po dito sa unahan para po makapagsimula na po tayo sa ating gawain. At muli magandang gabi po. Pwede po bang pakikamusta po yung katabi po natin? Kahit mukhang pagod na pagod po, no? Pero sa gabi pong ito, muling marireplenish po yung ating mga kalakasan, ating po mga puso, na kahit merong hindi po maganda ang araw, no? Pero God is always in control at nandito po tayo ngayong araw upang mag-celebrate po ng kabutihan ng Panginoon. Kaya ang bawat isa po ay nanyayahan ko ng tumayo at salubungin po natin ng malakas na palakpak ang gabing ito sa Panginoon. Hallelujah! Come on, pwede po nating sabihin, Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah, God! Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na mabuti ka sa aming buhay. Kami, O Diyos, ay lagi mong sinasamahan sa aming mga lakarin. Sa araw-araw na kami yung ginigising, Panginoon. Tunay nga napakasarap ang magpuri sa iyo, Diyos. Ang magtaas ng kamay, umawit. Hindi lang kami basta tumayo lamang, Panginoon, kundi magpasalamat gamit ang aming mga katawan, aming puso, ang aming labi, ay umawit, magpuri at magpasalamat sa iyo. Dahil tunay nga, Lord, ano nga po bang nakita mo sa amin? Ano yung nakita mo sa amin, Lord, na ninais mo? Na hindi man namin akalain, Lord, na kami pong pipiliin, Panginoon. Kaya sa pagpili mo sa amin, O Diyos, kami hindi na po hihiwalay sa iyo, Panginoon. At sa iyong yakap, kami hindi nabibitaw, God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo po'y aawit sa Panginoon. Magpapasalamat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Hindi ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Isang pa, mga kapatid. Ano nga bang nakita mo
na sa akin ay ninais mo. Hindi ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ng kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap kami di nabibitaw, sa iyong yakap ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Sa iyong yakap, Panginoon, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Salamat, Panginoon, sa pagpili sa amin, O God, sa paghanap sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa iyong lahat, pagsamba, pag-awit, dahil kulang pa ito, Panginoon. Ngunit sa iyo ito iaalay, sa iyo lahat iaalay, Panginoon. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, sa iyo, Panginoon, maging ang pinakamainam kong awit.
aking isipan. Ang aking isipan ay pagharian mo sa aking puso. At sa aking puso ay hindi na maglaho ang tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihatid ko? Liban sa buhay ko, wala na kaming kayang ihandog, Panginoon. At mga bagay na tinuring ko, ito hindi pa rin sapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sisamba, Panginoon, sa'yo ang lahat ng papuri at pagsamba at pag-awit. Oh Diyos, yes Lord, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhating aming awit, O God. Ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, O Diyos. O Diyos, ang aming isipan, ang aking isipan ay pagharian sa aming puso. At sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo, Diyos. Ano pa ba ang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandaling ito'y tagas, Lord. At mga bagay na tinuring ko, yaman, oh, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo, oh Panginoon. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na sa mga kagaling. Ano pa ba? Ano pa ang maihatid sa kulang ang lahat, Panginoon. Sa iyong kabutihan, O Lord. Ano pa ba ang maihandog ko? Liban sa buhay ko, makasaling sa'yo. Lahat ng ito'y galing sa'yo. Ano man sa sandaling ito'y
sapat, Panginoon. Tuwing di pa rin sapat, kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Ialay lahat sa'yo, Diyos. Purihin ka. Purihin natin ang pangalan ng ating Diyos. Purihin ka. Ialay sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kahit ang kaya namin ialay ang buong buhay namin na galing pa sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagtanggap na kahit ang alay namin ay pusong basag, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong grasya na hindi kayang mapantayan, Panginoon. Na hindi kami karapat-dapat, ngunit ang biyaya mo sa araw-araw ay sapat, Panginoon. Minsan hindi namin napapansin, hindi ka namin nararamdaman, O Diyos, dahil hindi nakatuon sa iyong aming isipan. Ngunit salamat pa rin, Lord, dahil patuloy mo kaming niyayakap. Kaya Panginoon, sa gabing ito, i-express namin, Lord, lalahad namin ang pagmamahal namin sa iyo sa pamamagitan ng aming pagpupuri at pagsama. Pagkat ikaw ay dakila, ikaw ay nararapat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Hallelujah. Muli, magandang gabi po. Pwede po bang tingnan natin nasa kanan, nasa kaliwa? Amen. Magandang gabi at batiin po natin ang bawat isa habang tayo maawit sa Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah! Mahal na mahal. Dapat lahat po makamayan natin, mga kapatid, ha? Isa pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Awitin natin ang may pagmamahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang pumapalakpak at sumasayaw, kailan may di kita'y pagpapalit. Hallelujah! Pagkat sa piling, yes, Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Woo! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi kita'y pagpapalit. Pagkat mahal na mahal kita, Panginoon. At habang buhay, hallelujah! Habang buhay, papupurihan ka. At habang may lakas at hininga, maglilingkod sa iyo. Habang pag-ibig ko sa iyo iaalay. Yes, Lord, mahal na mahal.
malakas mga kapatid! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon. At aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagay. Man, di ko kayang isipin, hindi ko kaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. At kahit may pagsubok man, Panginoon, patuloy na papalakpak ng may galak. At kung may pagsubok, hindi ko kaya. Sabay-sabay po natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Salamat, salamat. Kang wala nang iba. Ako'y magsasaya sa piling. Sabi nga mga kapatid, buhay na natin ang magpuri. Buhay ko nang purihin ka, at buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay na! Buhay ko nang purihin ka. Yes, Lord! Wala nang iba. Pasalamatan ka. Sabay-sabay po, sabihin natin sa Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo, walang sasawa na magpasalamat sa iyo, God. Salamat, salamat. Pagkat walang ibang nagmahal na katulad mo, Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Paano pong magsasaya? Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan po natin Diyos! Hallelujah! Tayo po'y makakaupo na mga kapatid at patuloy na makapagsaya sa piling ng Panginoon habang tayo po ay nakikinig sa mga pasasalamat sa Kanya.
Hello, sound. Yun, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Amen. No? Salamat po talaga sa Panginoon, no? Sa Lord po talaga nagmumula yung lahat na kung ano man yung meron tayo. At, ayan, bago po tayo mag-start, bini-welcome ko po muna yung bawat isang naririto. Masaya po ba kayo nandito ngayon? Amen! Ganun din po sa mga kapatiran po natin sa online. Magandang gabi po. Nawa po ay makasama rin po namin kayo dito. And ina-acknowledge din po namin yung presence po ng ating pastora, si Pastora Rowena Portugal na sa lugar po. Papuri po sa Panginoon. Amen! So, sino po dito yung nakaranas nung karamdaman ng mga nakaraang araw and then pinagaling po ng Panginoon? Amen! Parang hina. Meron ba? Meron po ba? Pinagaling ng Lord dito? Amen! Sige po, palakpakan po natin yung Panginoon. Sino naman po dito yung walang-wala na pero yung Lord po yung nag-provide? Amen! Oh, dami ah! Amen, no? Papuri po sa Panginoon. Tunay nga po talaga na yung Lord ay kumikilos po sa buhay ng bawat isa. No? Yung Lord po na sinasamba po natin ay totoo. At siya po ay totoo po sa kanyang mga binitawang pangako sa atin. Amen? Amen po ba? So lahat naman po tayo may pinanghahawakang promise ng Lord, no? And yung Lord po talaga, hindi siya gaya natin mga tao na nagsisinungaling. Yung Lord po ay tinutupad lahat ng pangako na kanyang binibitawan. At bilang patotoo, meron po ditong mga nakasulat na magbibigay po ng testimony ng mga patotoo kung gaano po kabuti yung Panginoon po sa kanilang mga buhay. So unahin ko na po yung una syempre. Tawagin ko na po, di ko na po patagalin pa, si Brother RJ Ridao. Ayun po, sa natapos po na training sa guidance and provision po sa mga, yun nga po, may dumadating po yung araw na talagang kinakapos rin po with budget. Kasi sa Cecil po, medyo malayo po ang biyahe and yun po. Hindi naman po nagkukulang ang Lord sa pag-provide with guidance po and provision po. Minsan po, nabibigyan rin po ng biyahe po hatid sundo po sa airport and yun po yung nagtatawid sa akin sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ko. And yun po, thankful po sa Lord sa, yun nga po, natapos sa training and successful naman po and sa ngayon po, pinagpapasuggest na lang rin po if saan po dadala po yung natutunan sa training and yun po, sa blessing rin po sa whole family, struggle man po, parents po abroad with, yun nga po, sa nagkakatanggalan po ng trabaho abroad and yun po. Thankful naman po is yung nasusustain naman po yung pangangailangan na pang-araw-araw with pagkain po and mga bayarin po. And yun po, sa continuous blessing rin po sa family namin. Yun lang po. Ang daming na-testify ni Kuya RJ. Ayun, no, papuri po talaga sa Panginoon, yung Lord yung nagpo-provide ng lahat po ng needs. And worth it yung pagod, no, yung mga paghihirap mo ng mga nakalipas na mga araw. Talagang nag-success ka, no, sa tulong din po talaga ng Panginoon. So tawagin po natin yung susunod. Ito po, mula po sa mga youth, tawagin ko po si Sister Cyrus Soriano. Good evening po. So, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi yung provision niya po sa family ko and yung guidance niya po, syempre sa school, yung wisdom and knowledge kasi finals week na po namin ngayon. So, parang end na naman ng term, tapos tuition fee na naman. So, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi hindi niya po ako pinapabayaan. Also, my family, He always provides for us. And though, kahit na nasa in the middle of battle po ako ngayon, like yung pag-aaral ko and everything, I'm still grateful kasi alam ko pong victorious na po ako agad. After pa, kahit na
in the middle of the battle pa rin po. So, all glory to God. Salamat po, Sister Cyrus. Yun nga, no, tayo mga Kristiyano, humaharap pa lang tayo sa pagsubok, pero kiniklaim na natin yung victory na makukuha natin. Amen po, no? So, yun. Hindi ko na po papatagalin pa. Tawagin ko na po yung pinakahuli magpapasalamat. Tawagin ko na po si Sister Menchi Halandoni. Mapagpalang gabi po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord kasi yung labis na, alam nyo yon, yung mga nakapaligid sa akin talaga, pinalilibutan ako ng napakabubuting mga kaibigan. And of course, yung traveling mercy din po and healing sa akin po kasi talagang ang sama ng pakiramdam ko. Gawa na siguro nung pag-start ko nung, yun nga po yung kaibigan ko na nagbigay sa akin ng munting business, munting puhunan. Pero nagkasakit kahapon kasi nabigatan sa mga binubuhat. Ayun, glory to God po kasi labis-labis po ako nagpapasalamat kasi hindi talaga niya kami pinapabayaan. Piniprovide niyo po talaga yung lahat ng needs po na. Glory to God po. Maraming po salamat. Papuri po sa Panginoon. And ako din po nagpapasalamat po sa Lord sa continuous na provision po na binibigay niya po sa akin. Hindi man sobra-sobra pero lagi pong sapat sa kung ano po talaga yung kailangan ko sa araw-araw. And thank you din sa Lord. Kaya nga po nung tinestify ko po nung sa dawn prayer, si Papa po kasi nung last Saturday, bumagsak po yung blood pressure niya at nahihilo daw po siya. Pero yung glory to God po, naka-recover naman po siya at gumaling na rin po. At kinukumusta ko po siya, lagi niya po sagot, syempre, okay. Okay naman daw po siya. Kaya yung papuri po talaga sa Panginoon, sa patuloy po na pagpapagaling po sa aking tatay at syempre po sa provision din po na ibinibigay niya sa lahat po ng mga kapatid ko. At yan po, dako na po tayo sa giving exhortation. Tatawagin ko na po yung ating kapatid, Sister Hannah Isabel Bonis. Dito na lang po ako. Ayan. Magandang good evening po sa ating lahat. Ayan, I'll take this chance din po na magpasalamat sa Panginoon sa provision, sa pag-aaral, kahit may mga times na nahihirapan, may mga, alam ko na sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan ko ay kasama ko lagi ang Panginoon. So, ang verse na to ay, well-known naman po siguro sa lahat. So, sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need." Sabi nga po, it already speaks for itself. Unahan natin ang ating Panginoon. And kasama din when it comes to prioritizing God, one way we can show how God is our priority is through giving. Kasi we're doing this for the kingdom of God, para ma-expand yung kingdom niya, para it will continue to grow, it will continue to prosper. And because of that, kung may command ang Panginoon, meron din siyang pangako na He will provide us everything. Even if it seems like mawawalan tayo, that is the start of us receiving more and more blessing. So yan po, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng matulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating mga offerings. Panginoon, salamat sa provision na binigay mo sa aming lahat, to give you glory sa ating pagbibigay. Thank you for giving us the initiative to seek you, to choose you over everything else, Panginoon. Lord, as we continue to prioritize you in our time, in our treasures, Panginoon,
Help us to live righteously, to live a life that is pleasing unto your eyes, Lord God. Lord, sa buong gawain na ito, we also ask for provision, spiritual guidance, because we know that through you, we will have everything we need. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po, Sister Hannah. Okay, handa na po ba yung lahat? Amen. Pakitapit nga po yung katabi nyo. Sabihin nyo, kapatid, huwag kang matutulog Ano na, no? So yun. Hindi na po natin papatagalin pa. Tatawagin ko na po yung gagamitin po ng ating Panginoon sa pangangaral paghahayag po ng kanyang salita. Wala pong iba kundi po ang ating finance coordinator, si Sister Melanie Makalintal. Salamat, Brother Topper. Hello po. Ayan. May naririnig po ba? Ayan, glory to God. So, ayan po, magandang gabi po mga kapatid. Mapagpalang gabi po. Ayan. So, matagal ng panahon at ayun po. Magandang gabi din po sa lahat ng mga kapatid natin na nasa online. Ayan. So, naniniwala tayo na yung pagpapala ng Panginoon ay tumatagos sa ating mga internet. Ayan. Kaya napakahalaga talaga ng connection, ano po, mga kapatid. So, yun. Ako din po magpapasalamat muna ako sa Panginoon sa nagdaang isang linggo. Kasi nga po, di po ba uso yung yung sipon, ganyan. Nung huli ko kasing nagkaroon ng sipon, namalat talaga ako. Kaya sabi ko nung nagsisimula pa lang yung yung sipon ko, talagang pinagpray ko sa Lord na huwag matuloy. Kasi nga, magtatapik nga po ako ngayon. Pero parang okay din naman. Joke lang po. Pero yun po, salamat sa Panginoon sa kagalingan kasi kapag po talaga ako ay nakakaranas ng ganito, nawawalan talaga ako ng boses. At binibigyan po ako ng doktor namin ng gamot na napakaliit pero napaka-effective po talaga sa pananakit ng ng lalamunan. Kaya yun, purihin po ang Panginoon at yun sa bawat araw, sa pagpasok sa trabaho. Yan po, marami pong nangyayari sa labas pero ang protection po ng Panginoon ay binibigay niya sa atin. So yun po, dadako na po tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Kung meron po tayong Bible, yan, kasi inopya ko na lang po yung sa akin. Yan, sa Hebreo chapter 12, verse 5 to 11. Medyo mahaba po. Yan. Dito po sa copy ko ako ay may highlights. Ayan. Sabi po dito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Ayan. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa ating Ama, sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang
bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ayan, tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita. Tunay Panginoon na ikaw ay pinapupurihan namin at dinadakila at pinaparangalan Panginoon. O Diyos, sa mga oras na ito, patuloy na hinihiling namin ang iyong Santong Espiritu na patuloy na manguna sa amin, O Diyos, at sa aming pag-aaral ng iyong salita. Patuloy Ama na gamitin mo ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong pagpapala. Ayan mo, O Diyos, na gamitin mo ako, tago mo ako, Panginoon, sa inyong likuran. Tunay na mahayag ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige po, palakpak po sa ating Panginoon. So itong pag-aaralan po natin ay ilustrasyon ng tipikal na pamilya. Yan. At may mga puntos po na binanggit dito kung paano maging ama, kung paano ang ama sa mundong ito, gayon din yung higit pa yung pagmamahal ng ama sa kanyang mga anak. Ayan. Sa lahat ng tumanggap sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas. At binagyang diin dito na ang nagpapadisiplina sa ating ama, siya ay magkakaroon ng kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Ayun. So sa unang puntos po, tingnan natin ano ba yung kalikasan ng anak. Taas nga po ang kamay ng lahat ng mga anak. Ayan. So lahat po tayo ay anak. Meron po sa atin na may mga anak na din. At yung iba ay nagpaplano pa lang mag-anak. Ayan. Pero meron, hayaan nyo po munang magkwento ako tungkol sa isang pamilya ng mga bibe. Yan. Mataba, mapayat, mga bibe. Joke lang po. So, nakita ko lang po ito sa YouTube at ito po ay video tungkol sa mga bibe na marami po siyang ano pong tawag doon sa maliliit na bibe? Kasi sa pusa, kuting. Sa aso, tuta. Ano po ba sa bibe? Bebe? Yan po. So maliliit pa yung mga mga bibi niya. At sila po ay tumawid sa isang sapa o tubig. Basta tumawid, may tinawiran sila na tubig. So sa pagtawid nila, nangunguna yung kanilang mother bibi. Ayan. At meron siyang, hindi ko nabilang kung ilan, pero marami, mahigit 5. Kung mapapansin natin sa video, may mabilis makatawid. Kasi yung sapa, may bato, may tubig na rumaragasa, kailangan nilang maghanap ng kanilang matutuntungan para makatawid sila doon sa kabilang lugar. So yun po, meron mabilis, meron nakailang try, meron naman na nahuli yung isa. So yung isa po, ilang beses siyang nag-try, lumipad siya. Hindi siya makaahon dun sa sa bato. Ngayon po ang ginawa niya, naghanap siya ng mapupuntahan. Hanggang sa hindi siya talaga makaakyat, nadala na siya ng alon ng tubig. At naligaw-ligaw na siya kung saan siya napapunta. Hanggang sa yung huling caption ng video na slow motion, tinry niya ng buong lakas niya. Ayan. Hanggang sa yon, nakaakyat na siya doon sa bato at nakasama na niya yung kanyang pamilya. Ayan. Pamilyang bibi. Ayan po. So yun, sa ating pong buhay, gusto ko lang po siyang ilarawan na yung nahuling bibi, kasi sa pamilya, hindi naman po lahat madaling makakatch up, di po ba? Meron sa pamilya na may mahirap ang tawag dito, mahirap sumunod. Parang ilang beses mo siyang sasabihan, ilang beses mo siyang pangangaralan. Meron naman na talagang mabilis makakatch up. Yun.
kung tayo po ay marami sa pamilya, siguro nandun na po yung lahat, ano? Pero paano po kaya kapag mag-isa lang? Siguro nandun na rin po lahat, no? Pag mag-isa lang. Ayun. So sa ating pong sa ating pong topic ngayong month, ayan. Yung po kasing review, tin-translate siya sa tatlong word. Review, correct, at discipline. Ayan. So yun. So iba't iba yung pag-review, iba-iba yung paraan ng pagdisiplina, at kung paano tayo kinokorek. Ayan. So siguro, halimbawa, meron tayong pupuntahang lugar at kailangan nating mag-make up. At hindi pantay yung ating kilay, syempre i-correct tayo nung kasama natin, di ba? Uy, hindi pantay yung kilay mo. So na-correct po tayo. Review, ito yung medyo, kung pakikinggan siya, medyo masakit. Kasi bihira siyang gamitin sa natin, sa lingwahe natin. At ginagamit lang talaga siya kapag tayo ay nagsasaway sa maling gawa. At yung isa po ay discipline. So yan, kalimitan po, ginagamit yan sa pagdidisiplina yan, sa mga anak. Karaniwan po, di po ba? At ito po ang ating pag-aaralan ngayon. So, ano po ba yung kalikasan ng mga anak natin? O ano po yung tayo? Bago po tayo lumaki, ano po ba yung na-experience natin na tayo ay likas sa atin? So, nung bata po ako, naligo po kami doon sa Mahayhay. Ayan. At ako po yung nilalagnat ng time na yon. Sabi ko sa nanay ko, nanay, gusto kong maligo. Ayaw akong payagan ng nanay ko. So dahil ako'y nagpupumilit, siguro naawa siya sa akin kakakulit ko, naligo kami. So pagkatapos po noon, ayun po, ang init-init na nung katawan ko. Dahil lang sa ako'y gusto mapagbigyan ng nanay ko sa aking kakakulit. Tayo po kasi, meron tayong sariling kagustuhan. Yan. At sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid sa kanyang mga hakbang. Ang tao ay likas na madaling madaya, kaya hindi po yun kasama, napadugtong. Hanggang ano lang po, hakbang, ayan. Ulitin ko po, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. So, ayun. Pag-usapan po natin yung puso ng tao. Yan. Dito po tayo, sabi po ng Bible, yung ating emotion, sadyang mahina. Yun po ang sabi ng Bible. At madali tayong matangay, madali tayong mainganyo, madali tayong maakit. Tama po ba? Halimbawa po, si Eva, nung siya ay kausapin ng ahas. Di ba, napaka-inosente niya, di ba? Doon sa pinag-uusapan nila na bunga, hindi po siya apple, ha? Sa bunga. At nung pong nakita niya na, parang masarap nga siya. So yun, nagkaroon siya ng pagnanais. Nagkaroon siya ng desire na, sige nga, baka magiging kagaya din ako ng Diyos. Ayan. At ang puso po ng tao ay madaling malinlang. Ayan, salamat po. Madali siyang malinlang, madali tayong maakit. Ayan, halimbawa sa anak ko po, yung pong bunso ko kasi napakahilig niya sa chocolate. At every time na siguro, kasi nga hindi ako nag-aalaga. Siguro dahil para lang makaraos yung anak ko doon sa agahan niya, binibilhan nila ng biskwit na matatamis. So siguro kaya siya nasanay sa ganun. So yun, kasi parang yun yung gusto niya. Yun yung nagiging weakness niya na kapag nalasahan niya, ay, ito'y gusto ko. Di po ba?
At yung panganay ko naman, hilig niya kumain ng mga matataba. Gusto niya sa sinangag, may mantika. So ganun po tayo. Minsan kapag nakikita lang natin, gusto nating gayahin, gusto nating gawin, gusto nating puntahan, nakita lang natin sa sa mga movie o kaya sa video. Uy, parang magandang puntahan yun, nalalakad ka tapos makikita mo yung ilalim nung kalikasan. Ayan. Parang magandang puntahan yon. Madali tayong maakit. Ayun. At isang kwento pa yung anak ko, kapag New Year, gusto niyang yung boga. Yun. Nasasayahan siya sa ganun. At na-enjoy niya yung company. So ganun din po tayo, di ba? Marami tayong gustong gawin na hindi natin alam, sa dulo ay ikakapahamak natin. Dahil madali tayong maakit. Di po ba? Makakita lang tayo ng isang bagay na maganda, parang gusto ko rin nun. Parang maganda yun sa akin. O kaya parang bagay yun sa akin. Yan. Ang tao ay likas na madaling madaya, kaya kailangan ng saway. Yan. So nung isang beses, may katrabaho po ako na parang parang namomodo siya. Sabi ko, ma'am, kasi based dun lang sa kwento niya. Sabi ko, ma'am, mag-igat ka sa modus. Kasi sa panahon ngayon, pwede kang maloko. Kasi napakamaawain niya, napakamahabagin. So yun, kasi kinwentuhan lang siya ng mga bagay na nakakaawa eh. Kaya naawa na siya at nadala siya. Na ganun. So kailangan ng saway. Dahil madali tayong madala. Sa pangalawang puntos doon, sabi doon, ang Diyos ay ating Ama. Yun. Ang Diyos bilang Ama. So, taas nga po ang kamay ng mga tatay. Nasaan na po ang mga tatay? Ayan. Meron po ba kayong mga paborito sa mga anak? Ha? May paborito. Siyempre si Kuya Edward, may paborito talaga yan. Ayan. So, ang Ama po, ano ba ang ating Diyos bilang Ama? Ayan. May favoritism ba siya? Pero alam niyo po, yung fingerprints natin, wala yung kagaya. Di po ba? Kaya imagine na lang po natin, paano tayo, gaano talaga tayo kamahal ng Diyos? Wala tayong identical, di ba? Kami nga ni Ate Au, napapagkamalang kambal, di po ba? Amen. Pero tayo po, may kanya-kanya po tayong identity. Ginawa po ng Diyos tayo na walang kapareha. Kaya tayo pong lahat ay napaka-espesyal. Kaya, tama po ba? Paborito tayo ng Diyos, tayong lahat. Amen po. Sabi sa unang Juan chapter 3 verse 2, ayan. Mga minamahal, ngayon nga, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. So sabi po dito, tayo magiging katulad ng Panginoon. Ang Diyos, ang nais niya, tayo po ay maging kawangis ng Panginoon. Ayan. Paano ba tayo maging kawangis ng Panginoon? So, sabi ng Bible, ang Diyos ay banal. Oops, teka, parang mahirap maging kawangis ng Panginoon. Dahil ilang beses ako nagkakasala. At kagaya nga ako ng bibi kung saan-saan nga ako nakarating eh. Di ba? Napadpad ako ng alon kung saan-saan ako nakapunta. Yan. So, ganun po tayo. Paano ba tayo? Sino ba ang Diyos natin bilang Ama? Ayan, nais po niya na tayo ay maging kawangis ng niya. Lahat po ng tatay, di ba? Bakit nananaway? Kasi mali.
gusto ng tatay na yung mga ginagawa niya, yun din yung ginagawa ng anak. Ayan. Simula pa lang sa pagkabata, di po ba? Kapag ang anak ay kung saan-saan nagpupunta, yan, nananaway agad ang tatay. O anak, wag pupunta sa mga malalayong lugar. Dito lang sa malapit-lapit, yung madali kong nakikita, yung nakikita ko. Yung nakikita ko ang ginagawa. Di po ba, mga tatay? Gusto natin nakikita natin yung ginagawa ng ating mga anak. Yan. Kagaya ng anak ko, baka mamaya, kung ano na nang ginagawa, nagboboga. Di po ba? Tawag dito, yung kite, nalimutan sa Tagalog. Saranggola. Alam mo, minsan, di ba, sa pag nananaranggola, minsan sumasabit sa mga kuryente, kable ng kuryente, di ba? So ang ama, talagang gusto niya yung mga anak, laging behave. Pero, may nagbe-behave po ba na, na anak? Ayan. Lagi po, ang mga magulang lagi talagang nananaway. Tama po ba, Kuya Ariel? Kuya Eli? Na ang mga ama laging nananaway sa anak. Ayan. So, syempre, ang nanay din po. ang nanay din po. Sabi dito, dinidisiplina ang anak upang maging kawangis ng ama. Yung pangatlong punto, sabi dito, paano ang disiplina ng ating ama? Sabi sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo na iyon ay mga daan ng kamatayan. Bigyan po natin ng pansin yung daan. Yan. So, ang disiplina ng ama. Paano po ba nagdidisiplina ang ating ama? So, kami po kasi ni Sister Menchi, magkapitbahay po kami sa Quezon. Natatandaan ko po, yung tatay nila, pag hapon na, yung dapit hapon na, sisipol na yan. Ibig sabihin, nagtatawag na siya ng mga anak. At nakikita ko sila, alam niyo yun, pandalas na sila ng uwi. Sumisipol lang yun. Kaya natutuwa po ako sa tatay nila, napakagaling sumipol. At sila po, talagang hindi sila nagpapahuli. Kasi kapag nahuli sila, natapos na yung sipol ng kanilang tatay, may kasunod na po yan. Alam mo yung uyo, hindi ko alam kung yun yung ginagamit sa inyo noong time na yun. Pero natitiya ko po may pamalo na kasunod. Disiplina. Ayun po, hindi ko po mabasa yung sulat ko. Ayun po, ayan. Maagang matulog. Maaga ako magpatulog ng mga anak. Hindi po pwede nalalagpas sila ng alas 8. Kahit naman wala ako sa bahay, ganon din yung panuntunan ng mister ko. Hindi sila po pwedeng matulog ng lagpas ng alas 9. Bihirang-bihira lang yun kapag may mga tao lang sa bahay. Ayan. At yun, maganda tong sinulat ko, kaya lang hindi ko mabasa. Regarding po sa cellphone, ayan po. Sabi ko doon sa anak ko, anak, huwag kang magsa-cellphone kapag patay ang ilaw. Kasi di po ba nakakalabo yun ng mata? Totoo po ba yun, mga kapatid? Kahit nga po sa company, nakakatuwa po yung safety namin. Lagi siya nagbe-message ng mga safety. Yan, alam yan ni ma'am. Sabi niya, pag daw nagko-computer, tatayo ka, magre-relax ka muna 20 minutes, tapos i-re-rest mo muna yung mata mo. Tapos saka ka ulit bumalik. Ayan. Kaya po pandalas na po kami ng kape doon. Joke lang po. Ayan. Pero yun po, ang monitor, kahit TV, yan po talaga nakakasakit. Masama sa kalusugan. Kasi yung radiation po yun. So yun, isa sa part ng discipline, di po ba? Lagi nating sinasaway yung ating anak. Wag mong ilapit yung mata mo dyan. Pag magsa-cellphone ka, doon ka sa liwanag. So ganun po tayo, dinidisiplina. So tayong mga tao, mayroon tayong mga dinadaanan na akala natin tama.
Yan, kagaya ng pagsiselfon, akala natin okay lang. Akala natin hindi tayo maapektuhan. Pero ang dami pong nababalita, di ba? Na dahil hindi na nakakatulog sa pagsiselfone, nangingisay na lang kinabukasan. O dahil wala silang tulog 24 oras. Ilang po yung case na ganon, di ba? Kaya, kailangan ng disiplina kasi naaabuso. Meron tayong mga dinadaanan na akala natin ay tama. Meron tayong mga desisyon sa ating buhay na akala natin, ito na yun. Di po ba? O siya na yung binigay sa akin ng Panginoon. Sabi naman ng ating mga magulang, eto hindi na makapaghintay eh. Di po ba? Magtatawag, no? Di po ba, Ate Juliet? Hindi makapaghintay. Akala niya yun na. Ito yung kursong gusto ko. Pagkatapos sasabihin ni nanay, yan ba talaga yung porte mo? Hanggang sa nasayang na yung pera, kakashift kung saan kurso na pumunta. Yan. Kasi nga, yun lang yung gusto. Kung ano yung mga bagay na naiisip natin, paano po ba natin malalaman kung ito ay kalooban ng Diyos? Mga kapatid, di po ba? Dinadaan natin ito sa panalangin. Lord, meron tayong hinihingi sa Lord. Lord, ito po ba yung nais mo sa akin? Ito po ba yung dapat kong gawin? Ito ba yung negosyo na aking gagawin? Yan. Kaya nga po, naalala ko yung kwento ni Pastora. Ang dami daw negosyo na pinag-pray. Di po ba sa mga negosyo pinagpe-pray yan? Tapos yun lang palang nagpaunlad sa kanila ay yung pagba-barbecue. Ayan. Di po ba? So, akala natin tama yung ginagawa natin. Marami tayong mga desisyon sa ating buhay. Hindi ko alam kung ano po yung mga desisyon natin. Pero, naitanong po ba natin, ito ba yung nais ng Diyos? Kasi meron po diyang babala. Ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Meron po laging paalala. Kaya po kailangan ng disiplina. May mga pamamaraan ng Diyos para tayo i-disiplinahin. Kaya nga nandiyan yung salita ng Diyos eh. Yan. So ang salita ng Diyos, ito po ay nangungusap sa atin. Kahit po tayo ay mga simpleng gawain, maririnig natin ang tinig ng Panginoon. Alam niyo po, ang salita ng Lord, kahit hindi natin yan memorize, ito po yung nangungusap sa atin. Di lalo na kung talagang araw-araw nating nababasa ang Bible, ay di talagang nangungusap na mabuti ang Lord sa atin, di ba? Di po ba? Kaya ganun kakapangyarihan ang salita ng Panginoon. Parang mga magulang natin, sasawayin lang muna tayo sa salita. Yan, sasabihin ni Kuya Ariel, mag-aral kang mabuti. Yan. Huwag kang magbabike. Kasi baka ikaw ay mga sagasaan sa kalsada, estudyante. Yan. So, paano po ba? Di po ba? May mga paraan ng pangangaral ang Lord sa atin. At kung minsan, ginagamit yung leader natin, nararanasan po ba natin yun? Na tayo ay na-disiplina o nare-rebuke sa pamagitan ng mga leader natin o kaya ng mga humahawak sa atin sa Bible study? Yan. Na tayo ay napapagsabihan. So makinig po tayo. Yan ay pamamaraan ng Diyos para tayo ay i-remind, ituwid, itama. Kasi nga, kagaya nung nabanggit natin sa una, ang puso natin ay madaling madaya. Kumakatha ng kanyang lakad. At sabi po sa Kawikaan chapter 13 verse 24, ang hindi nagpaparusa ay hindi umiibig. Kaya nga po nakakalungkot, di ba, na mababalitaan na lang natin yung mga anak na papariwara dahil hindi na kayang sawayin ng magulang. Dahil siguro sa katigasan ng ulo, di ba? At meron nga pong kwento ng isang magulang na yung anak,
Kasi yung anak niya mag-a-attempt ng suicide dahil sa kagustuhan niya na yun yung gawin niya. Kaya para lang siya ay kasi natakot yung magulang eh. Dahil sino bang magulang ang gusto, 'di ba? Na yung anak mapahamak. Sabi nga ni Kuya Ariel nung nakaraan, ang anak kapag nasa bilangguan, 'di ba? Anak pa rin 'yan eh. Kaya nga lang, ano ba yung nauna doon? 'Di po ba? Bago siya dumating sa punto na 'yun, dapat napakatindi nung disiplina, nung pagsaway, nung pag-correct. At hindi lang po natin naiisip na kapag pala tayo ay hinahayaan lang natin yung anak, ito pala ay sign na hindi natin iniibig yung ating mga anak. Kaya po napakahalaga na ang mga magulang nananaway. Yan. Siguro kung gaano kalakas yung boses ng nanay at tatay sa pagsaway, ibig sabihin, malaki yung impact nung magiging bunga nun kung tayo ay hindi makikinig. Pero kung banayad lang, siguro, huwag kang huwag kang maglalakad-lakad dyan nga ni. Di ba? Kasi baka meron diyang, yung sa Mapol, di po ba? Nakakalungkot na ang hirap na talagang lumabas ngayon, lalo na kapag madilim. Kaya po makinig po tayo. At hindi lang para yan sa mga anak, kahit po tayong mga matatanda. Paano ang disiplina ng Panginoon? Santiago chapter 4 verse 6. Ano yung ibinubunga nito sa atin? Sabi dito, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kailangan po pala tayo ay maging mapagpakumbaba. Hindi ko naman mabasa. Ayan, ito po ay dapat mapagpakumbaba. Meron po akong nasakyan na jeep. Diyan po sa EPSA. Yan, nadadaanan po nila yung HTI. Ngayon, habang kami ay binabaybay namin yung lugar na yon, sabi nung bababa, para po. Tapos, sabi nung ibang pasero, mama, para daw. Yun pala, hindi naintindihan ni mamang driver. Ay di nung bababa na, buntis pa naman. Naghihiyawan yung mga tao. Di ba ganun yun? Pag yung nababa ka, tapos umaandar. Tapos alam nyo po, yung sagot ng lalaki. Sa susunod kasi, magsasabi kayo kung bababa. Sabi ko, ba? Parang nagtaas hanggang kisame yung kilay namin. Sabi ko, hindi yata narinig nitong mamang driver na ito na may napara. Ang dami-dami namin dito. Tapos yung katapat ko, nanggigigil siya. Sabi ko, parang nahahawa na ako dito Kasi nga, sa halip na mag-sorry ka, dahil ikaw na nga yung muntik na makadisgrasya, tapos kami pa yung papangaralan mo na dapat sinasabi nyo na bababa kayo kung gusto nyong bumaba, lalaksan niya yung boses. So siguro hindi niya masyadong naintindihan kasi napatapat na kailangan niyang tumigil nung time na yon. Kaya hindi niya siguro na intindihan na may bababa. Sakto naman na yun yung company na bababaan nung empleyado na yun. Mahirap bang mag-sorry? Ay, sorry po kasi hindi ko narinig Di po ba? Mahirap bang magsabi na patawad? Napakahalaga talaga na tayo ay may pusong mapagpakumbaba. Di po ba, ilang beses tayo nakaka-experience ng ganyan, na sinasaway tayo pa yung galit. Abate ka. Sinasaway mo na, pero siya pa yung galit. So, yun po. Napakahalaga na tayo ay maging mapagpakumbaba. Naalala ko lang po. Sa company, alam nyo po, wala pa si na Ma'am Weng noon, nung time na yon. Bawal po kasi na malaglag yung dahon dun sa flooring. Pag may nakikita nun, talagang papagalitan ka ng napakatindi. Kaya po maraming nagagalit dun sa previous namin na manager nung time na yun. Kasi napakahigpit niya. Nainis po ba tayo sa mga mahihigpit? Ayan, mga anak na mahihigpit ang magulang. Nainis po ba tayo sa ating mga magulang?
Ako po nararanasan ko yun. At napakasakit na yung anak ko, sinasaway mo, hinihigpitan mo, siya namang gustong kumawala. Ganon tayo, di po ba mga kapatid? Kahit sa Panginoon, kapag narinig natin yung salita ng Diyos, higpit-higpit naman, napakabigat naman ng Word of God. Parang hindi ko kayang matanggap. Tapos iiyak-iyak pa tayo, Lord. Ang hirap-hirap naman itong sundin. Di po ba? Yung saway ng Panginoon. Alam niyo po, mahirap talaga na tanggapin yung pagkukorek kapag tayo ay nandoon sa kasalanan. Ako po nung bata pa kami, kapag sinasaway ako ng nanay ko, mabilis akong sumunod. Kasi alam niyo po, hindi ko naman na-enjoy yung pagsasaway, yung sinasaway sa akin ng nanay ko. Halimbawa, sasabihin ng nanay ko, wag kang bumarkada. Hindi ko naman kasi na-enjoy yun. Kaya nasusunod ko. Pero ang mahirap, yung mahadlangan tayo dun sa bagay na gustong-gusto natin gawin, tapos paano mo isi-set apart yung sarili mo dun? Yan. So yun, nasa na po tayo? Kawikaan chapter 1 verse 5, ang taong handang makinig ay nagiging marunong. Sabi ng school, wala naman talagang estudyante na bobo. Kasi may kanya-kanya yan na, di ba tama ma'am? Yan, naging tama po yun, di ba? Wala naman talaga. Kanya-kanya lang ng kakayanan yung mga bata. Depende sa porte. Merong magaling sa sports, meron talaga magaling sa academic. Meron naman na magaling sa mga arts. Yan. Pero ang nakikinig ay marunong. Sabi nung isa kong kaibigan, may kumausap sa kanya. Sa pagkausap sa kanya, hindi niya na napansin. Hindi niya na bigyang pansin. Minsan ganun po ba tayo? Kinakausap natin yung katabi natin, tapos feeling natin hindi tayo pinapansin. Parang hangin lang tayo. Alam niyo po minsan, sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa nagsasalita, sabi ko, narinig niya, kaso hindi niya naintindihan. Di po ba ganun yun? Kapag tayo'y punong-puno sa ating sarili, halimbawa, ang dami nating iniisip. Sa company, alam niyo yung isip mo puno ng mga gawain. Ako, may time ako na halimbawa, may iniisip ako. Kapag hindi masyadong madaming iniisip ko, nararamdaman ko yung katabi ko kahit hindi ko nakikita. Pero kapag tayo punong-puno, wala tayong nakikita sa ating paligid. Kapag punong-puno tayo ng ating sarili, di po ba? So ganun din po tayo sa spiritual. Kapag punong-puno tayo sa ating sarili, hindi natin maririnig ang tinig ng Panginoon. Kagaya po nung kaibigan ko. Sabi ko, hindi niya kasi narinig ka niya, hindi niya lang naintindihan. Kasi wala naman talagang taong nabibingi. Pero, ba't po ang mga bata ngayon, tawagin mo. Halimbawa, Cyrus! Alam niyo yung ko, si Yesha, sabihin ko, Yesha! Hindi ka mo siya sumasagot. Nagiging bingi kasi busy. Nabibisi sa cellphone, nabibisi sa kung ano-anong mga ginagawa. Di po ba? Pero may pandinig sila. Kaya lang hindi nila naririnig. Kasi nga, nakatuon yung pandinig nila sa ibang bagay. So, ganun po din tayo, mga kapatid. Kapag tayo punong-puno sa ating sarili, dinadala natin yung ating problema, hindi natin maririnig yung tinig ng Panginoon. Ang Holy Spirit po, yan ay nangungusap sa atin. Alam niyo po, na-experience ko po yan, kahit sa trabaho, yung mga simpleng bagay lang. Kasi dati ako ay line leader. So, sa linya, may routine yan. Tapos, meron kaming binabantayan na process. Yung process na yun, nag-e-end yun. Ngayon, kailangan puntahan mo yun bago siya mag-end. Tapos nararamdaman ko na punta ka na dun. Alam niyo po, sinusunod ko yun. Pagdating ko dun, matatapos na nga itong bobin ko. Bobin ang tawag namin bobining process. At timing na timing. Pero sana po, doon sa ating buhay, di ba? Kapag narinig natin yung tinig ng Panginoon, sumusunod ka agad tayo. At hindi ko naman po sinasabi na ako'y ganun sa spiritual. May mga panahon na hindi natin naririnig, di ba? Dahil meron tayong gusto.
At pinagpipilitan natin yung gusto na yun. Pero lagi po nating tandaan, yung nasa unang pinag-aralan natin, may babala. At malapit na po. Kawikaan 28:3. Ang nagpapahayag ng kasalanan ay nakakatanggap ng kahabagan. Madali, yun po. Parang kagaya din po yung kanina. Nagsusorry po ba tayo? Inaamin po ba natin yung ating kasalanan kapag tayo ay nagkakamali? O tayo pa yung nagagalit? Ay biniblame pa natin sa iba yung mga mali natin. So mahirap. Mahirap po kung ganun tayo. Hindi tayo lalago sa Panginoon kapag hindi tayo marunong mag-admit ng ating kasalanan. Sa trabaho po, may mga, notice to explain. Ito yung pagkakataon ng mga empleyado para sila ay magbigay ng saluubin doon sa, disciplinary action na binigay sa kanila. Meron doon, mababasa mo, hindi ko naman po kasalanan kasi ganito ganyan. Pero meron din naman nagsasabi na, ay, sorry po, hindi ko na uulitin. Sa susunod, sabi niya ganyan. Kaya lang hindi po pwede yun sa Kasi dapat, alam mo kung ano yung pinagsasorry mo. Di po ba? Dapat alam natin, alam natin yung pagkakamali natin. Para alam natin yung itutuwid natin sa kasunod. Kasi po pwede natin sabihin na, ay, sorry po. Pero ano yung ipinagsasorry natin? Paano natin yun makokorek sa susunod? At pinakahuling puntos po, sabi dito, kapahamakan at pagpapala. Ito na yung pinakahuli po. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So lahat po ng kasalanan, yan po ay tiyak. Ano man yung kasalanan, may bayad. Para po yung yung law of gravity. Kung ano yung inihagis mo. Di ba? Bababa. Saan ka naman nakakita ng pag naghagis ka, nandyan lang yan sa kalawakan? Wala naman, di ba? Walang ganun. Ang kasalanan ay may kabayaran. At ang pinakamahirap, kapag tayo ay hindi nagpasaway. Kapag tayo ay nanatili. Sinasabihan na tayo, dire-diretso pa rin tayo doon sa ginagawa natin. May mga saway po, di ba? Yung una, sasawayin ka. Tapos, yung kasunod, pag hindi ka nagpasaway, hayaan mong maranasan. Mahirap yun, di ba? Mas maganda na matuto tayo sa pamagitan ng saway kaysa matuto tayo dahil naranasan na natin. Paano kung maputol yung binti? O kaya mabawasan ang kuko? Ay, daliri pala. Di po ba? Okay lang kung kuko. Paano kapag daliri o nabawasan na ang binti? Yun ba yung magsisilbing lesson? Para lang tayo makasunod? At ang pinaka-worst, mga kapatid, kung tayo ay hayaan na ng Panginoon. Dahil sa hindi tayo nakikinig. Ayaw nating sumunod sa saway. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, ibinibigay ng Lord kay Satanas ang isang taong ayaw tumigil sa kasalanan. Para, po ang sabi doon, maligtas ang kanyang kaluluwa. Pero mas maganda, matuto tayong makinig. Para hindi na tayo humantong sa ganun. At sa pagtatapos po, ang sabi sa Awit chapter 139, verse 23 to 24, saliksikin mo ako, O Diyos, at ituwid mo ang aking landas. Yan. Ang disiplina po ay daan tungo sa kabanalan. Yan. Hindi po tayo kinokorek para tayo ipahiya, kundi kinokorek tayo para tayo ituwid. Kung paano yung wire, di po ba, liku-liku siya. Ganon tayo tinutuwid ng Panginoon. Pinagtsatsagaan po tayo ng Lord sa bawat araw ng ating buhay. At ang sabi sa awit, wala po kasi dyan, 51, verse 10 to 12. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espirito'y papaghariin. So, ito po pala yung kailangan na magkaroon tayo ng puso na mapagtapat sa Panginoon. Para po, ano man yung
rebuke ng Lord, disiplina, marinig po natin ng mas malinaw pa sa sikat ng araw. Yun. Amen po ba mga kapatid? Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, salamat sa gabing ito, Panginoon, sa mga salita mo na ipinaalala mo sa amin, O Diyos. Lord, tunay God na marami kaming mga kagustuhan sa aming buhay na kung minsan di namin sinasangguni sa iyo, Panginoon. Kami, Lord, ay naaakit ng mga bagay sa mundong ito, Panginoon. Pero Lord, hayaan mo, O Diyos, na mas manaig sa amin ang kami makinig sa iyo, O Diyos. At kami matuto, Panginoon, na tumanggap ng aming mga pagkakamali, Panginoon. Lord, tunay God, na kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, ito ay personal namin panalangin, Panginoon. Bigyan mo kami, O Diyos, ng puso na mapagtapat, O Diyos. God, hindi namin kaya sa buhay na ito, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, O Lord God. Yan mo, O Diyos, na ikaw maghari, Panginoon, sa aming buhay, nang sa gayon, bawat salita mo, Panginoon, ito ay tunay na masunod namin, O God. At tanggapin namin, O God, yung pangako, O Diyos, na binigay mo sa amin, O Lord God, na kami, Panginoon, ay bibigyan mo, O God, ng buhay na walang hanggan. At ilalayo mo kami, Panginoon, sa kasamaan, O God, sa parusa, O Diyos. Salamat, God. Patuloy ka naming dinadakila at pinapasalamatan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Praise God. Thank you po, Tilani. Ang pagdidisiplina po talaga ay masakit. Hindi lamang po sa taong dinidisiplina, ganun din po sa nagdidisiplina. Naalala ko po nung nung bata pa ako. Nung bata pa po ako, nung didisiplina ako ng mama ko, nung pinapalo niya ako, nabali po yung walis tambo. Siya po yung unang umiyak. Kasi mahal daw po yung walis tambo. Joke lang. No, so nag-joke na naman. So yun po, no, masakit din po para sa isang magulang na disiplinahin yung kanyang anak. Pero kailangan po talagang gawin upang tayo po ay maituwid mula dun sa mga pagkakamaling nagawa natin. Ang pagtutuwid po ay hindi tayo dinadala sa kapahamakan, bagkus ito ay inihahatid tayo sa pagpapala. No, yung pagtutuwid po pala ay meron pong purpose. Yung purpose niya po ay maging kawangis po tayo ng ating Panginoon. Kaya po tayo itutuwid po ng Panginoon. Kaya dapat lang daw po na matuto tayong magpakumbaba, laging handang makinig at ihayag at tanggapin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay kahabagan. So, praise God. Maraming salamat po, Ate Lani, sa buhay nyo. At para po sa ating announcement, ayan. Sa Saturday po, meron po tayong prayer and fasting, 9 o'clock a.m. po. Dito po yan sa church. So, agahan po natin sa Saturday. And sa Linggo naman po, yung mga couples, meron pong gaganaping couples night. Anong oras po? Anong oras po? 4 o'clock p.m. po mag-start. So, ini-invite po natin yung mga couples, hindi lamang po yung mga naririto, ganun din po yung mga nasa online, attend po tayo. At yun po, papuri po sa Panginoon. Sige po, palakpak po tayo sa ating Panginoon. Para po sa ating closing prayer and final benediction, tawagin ko na po si Pastor Archie Portugal. Yan, sige po, tayo po ay tumayo at minsan pa palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, Panginoon, Ama naming banal, tuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa gabing ito. Salamat sa inyong pong salita na minsan pa nagbigay po sa amin ng panibagong aral, ng panibagong reminder, ng pagpapala sa bawat isa. Lord, tunay nga nagpapasalamat kami na meron kaming Diyos na sumusuway sa aming mga maling gawa upang sa aming kabutihan. Lord, maraming salamat dahil alam po namin, you consider us as your own children. And Lord, alam po namin, hindi po masarap sa pakiramdam ang dinidisiplina, pero alam po namin, ito po'y aani ng kabutihan sa hinaharap. Sige po, taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Pagpalaing ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan at naway subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon, patuloy na mamunga ang kanyang salita at patuloy na maging pagpapala ang bawat isa.
Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid.